Sa mga nakaraang araw, naging sentro ng usapan ang pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, lalo na dahil nangyari ito habang mainit ang issue tungkol sa flood control anomaly. Isang pangalan na ilang beses nang nabanggit sa mga investigasyon at isang personalidad na sinasabing may mahalagang papel sa mga teknikal na desisyon ng ahensya. Kaya nang lumabas ang balita na natagpuan ang kanyang bangkay sa ilalim ng isang bangin sa Tuba, Benguet, natural lang na mabigla ang marami at magsimulang magtanong. Hindi lang dahil sa biglaan ang pangyayari, kundi dahil may mga detalye na tila hindi agad nagtutugma. At habang mas lumalabas ang impormasyon, mas lalong lumilinaw na may mga kakaibang bagay na kailangang pag-usapan. Ano nga ba ang totoong nangyari sa huling mga oras ni Yusek Cabral? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa opisyal na ulat, kinumpirma ng mga autoridad na ang bangkay na natagpuan sa ilalim ng halos 30 metrong bangin ay si Yusek Cabral. Dumaan ito sa DNA testing, fingerprint matching, at kinilala rin mismo ng kanyang pamilya. Ibig sabihin, wala raw duda sa pagkakakilanlan ng katawan. Sa autopsy report, malinaw ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Matinding blunt force trauma mula sa mataas na pagbagsak. Wasak ang kanang bahagi ng kanyang mukha, may bali ang kamay at tuhod, basag ang likod, at ang mga tadyang ay tumama at sumira sa mga internal organs niya. Ayon sa investigasyon, purong bato ang binagsakan niya kaya ganoon na lang kalala ang mga pinsala at halos wala na talagang tsansa na mabuhay siya. Sinabi rin ng DILG na wala silang nakitang senyales ng krimen. Sa loob ng sasakyan, walang bakas ng labanan at wala ring dugo sa manibela o upuan. Sa katawan ni Cabral, walang tama ng baril at walang marka ng pananakal sa leeg. Kahit sa ilalim ng kanyang mga kuko na karaniwang tinitingnan kung may nakalaban ng biktima, wala raw nakuhang skin cells ng ibang tao. Base sa mga ebidensyang ito, malinaw daw na walang foul play. Dagdag pa rito, ipinakita rin ang CCTV footage mula sa hotel na kanyang tinuluyan sa Baguio. Makikita raw doon na mag-isa siyang pumasok at mag-isa ring lumabas. Walang bisitang dumating sa kanyang kwarto at wala ring kasamang kaibigan o kakilala. Sa mga huling oras niya, tila mag-isa talaga siya. Pero dito na nagsisimulang magtanong ang marami. Lumabas muli ang isang lumang interview kung saan inamin mismo ni Cabral na mayroon siyang matinding takot sa matataas na lugar. Hindi ito simpleng kabalang, kundi seryosong takot na matagal na niyang dinadala. Kaya para sa iba, mahirap intindihin kung paano siya napunta sa gilid ng isang bangin, lalo na sa isang lugar na kilala bilang delikado. Mas lalong naging mabigat ang usapin nang isiwalat ng mga autoridad na may naunang pangyayari noong umaga bago ang insidente. Huminto na raw ang sasakyan sa parehong bahagi ng Cannon Road kung saan bumaba si Cabral at tumayo malapit sa bangin. Nakita ito ng isang pulis at sinabihan silang bawal tumigil doon dahil delikado ang lugar. Dahil dito, bumalik sila sa sasakyan at umakyat muli sa hotel. Para sa mga investigador, indikasyon daw ito na may iniisip na siyang gawin at naghahanap lang ng tamang oras. Samantala, bumasag na rin ng katahimikan ng driver ni Cabral. Ayon sa kanya, ibinaba niya si Yusek sa lugar at umalis sandali para magpagasolina. Pagbalik niya, wala na si Cabral. Walang ibang tao sa paligid at walang nakakita sa mismong pangyayari. Dahil dito, nagsimulang lumutang ang iba't ibang teorya, kabilang na ang mga haka-haka tungkol sa posibleng pagtatago o pagtakas sa pananagutan. Matapos lumabas ang mga unang detalye, hindi pa rin natapos ang usapan dahil may isa pang issue na mas lalong nagpainit sa publiko. Ito ay ang paraan kung paano unang hinawakan ng mga pulis ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay. Ayon mismo sa mga opisyal, noong una ay hindi agad itinuring na crime scene ang lugar. Para sa marami, ito ay nakakagulat. Hindi ito ordinaryong kaso lang dahil ang nasangkot ay isang mataas na opisyal na inuugnay sa isang napakalaking iskandalo sa bansa. Kaya ang tanong ng ilan,
Bakit parang minadali at tila tinrato lang ito na parang karaniwang insidente? Dahil dito, umamin ang pamunuan na may naging lapses sa simula ng investigasyon. May mga pulis na agad nagbalik ng mga personal na gamit ni Cabral sa kanyang pamilya, kabilang na ang cellphone. Para sa mga eksperto, sensitibo ang ganitong bagay dahil ang mga digital na gamit ay posibleng may mahahalagang impormasyon. Dahil sa galit at pagkabahala, inirekomenda ang pag-relieve sa ilang opisyal sa lugar. Ayon sa pahayag, dapat ay mas maingat at mas maaga ang pag-preserve ng ebidensya, lalo na kung kontrobersyal ang kaso. Isa rin sa mga matagal na naging issue ay ang autopsy. Noong una, ayaw umano ng pamilya na isagawa ito dahil sa pagdadalamhati. Ngunit dahil sa uri ng pagkamatay at sa interes ng publiko, ipinatupad pa rin ang autopsy bilang bahagi ng normal na proseso. Nilinaw ng mga autoridad na sa mga kahina-hinalang pagkamatay, may kapangyarihan ang pulisya at lokal na opisyal na ipag-utos ito. Layunin daw nito na matiyak na walang itinatago at malinaw ang resulta. Habang inaayos ang mga kakulangan sa investigasyon, isang tao ang unti-unting napunta sa sentro ng pansin. Ito ay ang driver ni Yusek Cabral. Siya ang huling taong nakasama at huling nakakita sa kanya na buhay. Dahil dito, itinuring siyang person of interest. Hindi dahil siya ay agad pinaghihinalaan, kundi dahil mahalaga ang bawat detalye na hawak niya. Sinuri rin ang kanyang cellphone at iba pang gamit upang matiyak na walang nawawalang bahagi sa kwento. Sa isang eksklusibong panayam, ikinuwento ng driver ang kanilang biyahe papuntang Baguio. Ayon sa kanya, layunin lang daw ng kanyang amo na magpahinga at magbawas ng stress. Wala raw mabigat na usapan sa biyahe at normal lang ang takbo ng kanilang araw. Kinumpirma rin niya na noong umaga, pinagbawalan na silang huminto sa Cannon Road dahil delikado ang lugar. Ngunit sa kabila nito, si Yusek Cabral mismo ang nagdesisyon na bumalik doon bandang hapon. Pagdating nila sa lugar, nagpaiwan daw si Cabral. Nakita ng driver na nakaupo lamang ito sa isang bato sa gilid ng kalsada. Ang bilin sa kanya ay simple lang, bumalik na lang siya matapos magpagasolina. Walang senyales ng pagtatalo o kakaibang emosyon. Ayon sa driver, kalmado ang kanyang amo at wala siyang napansing kakaiba sa kilos nito. Matapos ang halos isang oras, bumalik ang driver sa lugar. Doon niya napansin na wala na si Cabral sa kinauupuan nito. Sinubukan niyang silipin ang bangin ngunit hindi niya makita ang ilalim dahil sa lalim. Nagtanong siya sa paligid ngunit walang nakakita. Sa pag-aakalang nauna nang bumalik sa hotel ang kanyang amo, umakyat siya sa Baguio. Ngunit nang wala rin ito roon, doon na siya kinabahan. Bumalik siya sa Cannon Road at humingi ng tulong sa mga pulis. Dahil gabi na at madilim, saka lamang nagsimula ang masinsinang paghahanap. Sa huli, doon na natagpuan ang bangkay sa ilalim ng bangin. Nang tanungin kung may napansin siyang senyales ng problema, sinabi ng driver na wala raw. Ang usapan lang nila ay tungkol sa kakainan nila. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas naging mabigat pa ang emosyonal na bahagi ng kwento nang muling magsalita ang driver ni Yusek Cabral. Sa isang bahagi ng panayam, inamin niya na kung alam lang daw niya ang mangyayari, hindi na sana sila tumigil sa lugar na iyon. Ramdam sa kanyang boses ang pagsisisi. At nang tanungin siya tungkol sa sandaling nakita niya ang body bag, hindi na niya napigilan ang umiyak. Ikinuwento niya kung gaano raw kabait si Cabral sa kanya at kung paano siya tinulungan at pinangakuan ng tulong sa mahabang panahon. Para sa driver, hindi raw niya inaasahan na doon magtatapos ang lahat. Sa kabila ng emosyon, nananatiling maingat ang mga autoridad. Ayon kay Secretary Remulla, ang driver ay itinuturing pa rin bilang person of interest. Hindi ito agad nangangahulugan ng kasalanan, kundi bahagi ng normal na proseso. Ipinaliwanag din na ang isang driver ng high-profile na opisyal ay karaniwang sanay magtago ng impormasyon. Dahil dito, kinuha ng mga autoridad ang cellphone ng driver para sa masusing pagsusuri. May isang detalye roon na agad napansin, isang selfie kung saan makikitang nasa likuran ang kanyang amo. Para sa kalihim, hindi raw ito pangkaraniwan at natural na nagdulot ito ng mga tanong.
Habang may mga tumatanggap sa paliwanag na maaring dahil sa matinding pressure ang nangyari, may isang lumang detalye mula sa nakaraan ang muling bumalik at umalog sa ganitong kwento. Lumabas muli ang isang dating interview ni Cabral bago pa man pumutok ang iskandalo. Sa panayam na iyon, direkta siyang tinanong kung ano ang kanyang phobia. Walang pag-aalinlangan ang sagot niya. Takot siya sa matataas na lugar. Isa itong malinaw na pag-amin ng acrophobia. Dito nagsimulang magduda ang marami. Paano raw makakapunta sa gilid ng isang mataas na bangin ang isang taong may matinding takot sa ganitong lugar? Paano siya uupo at mananatili roon ng mag-isa kung alam niyang iyon ang kinatatakutan niya? Ayon sa mga eksperto, ang ganitong takot ay hindi basta nawawala. Kadalasan, ang taong may ganitong phobia ay iniiwasan ang mataas na lugar at nakakaramdam ng matinding kaba o hilo kapag napipilitan. Dahil dito, lalong naging mahirap para sa ilan na paniwalaan ang simpleng paliwanag na ito. May isa pang sagot sa parehong interview na ngayon ay binibigyan ng mas malalim na kahulugan. Nang tanungin siya tungkol sa paborito niyang karaoke song, ang sagot niya ay, "I will survive." Dati ay parang biro lang o simpleng sagot ito. Pero ngayon, para sa iba, tila kabaligtaran ito ng nangyari. Kilala siya bilang isang matatag na babae na sanay humarap sa problema, kaya bakit siya basta susuko? Dahil sa mga hindi tugmang detalye, pumasok na rin ang ilang mambabatas sa usapan. May mga naglatag ng mas mabigat na teorya, kabilang na ang posibilidad ng isang staged death. May mga naunang kaso raw sa kasaysayan kung saan idineklarang patay ang isang tao, pero muling lumitaw makalipas ang ilang taon. Nadagdagan pa ang pagdududa nang lumabas na ang lugar sa Tuba, Benguet, ay dati nang nauugnay sa mga insidente ng pagtatapon ng bangkay. At dito lalong naging sensitibo ang usapin dahil lumabas ang mga koneksyon sa negosyo. Nalaman na ang hotel na tinuluyan ni Cabral ay dati niyang pag-aari at naibenta sa isang contractor na may proyekto sa parehong lugar kung saan siya natagpuan. Ang mga proyektong iyon ay dumaan mismo sa kanyang opisina noong siya ay nasa posisyon pa. Para sa mga investigador, malinaw na may ugnayan ang mga pangalan at interes. Sa huli, malinaw na ang pagkamatay ni Usek Cabral ay hindi lang simpleng trahedya. Ito ay kwento ng takot, kapangyarihan at mga lihim na maaaring mas malalim pa kaysa sa ating nakikita. At habang patuloy ang investigasyon, nananatili ang tanong kung alin ang totoo at alin ang tinatago. Kung ikaw ang nasa posisyon ng karaniwang mamamayan na nanonood lang sa mga balitang ganito, ano ang mas pinaniniwalaan mo? Ang opisyal na paliwanag ba o ang mga detalye na hindi pa rin masagot hanggang ngayon at bakit? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.